Alam mo, karamihan sa inyo ang problema minsan, confidence. Wala kayong tiwala sa sarili ninyo. Pero right this moment, i-reveal ko kung ano ang dapat gawin para maging tahimik ka lang at maghapon kang isipin ng ex mo. Kasi huwag ka nang makulit. Hindi effective ang pangungulit, hindi effective ang paghahabol. Magiging effective lang ang pangungulit kung mahal ka pa. Pero kung ramdam mo sa sarili mo na hindi ka na mahal, like hindi ka na talaga love, hindi ka na talaga type, then wala nang kwenta ang paghahabol. It will make worse. Alam mo yung parang ginagawa mo na, alam mo yun, parang alam mo yung uling, parang pinapaypayan mo. Kasi akala mo yung apoy, bababa kapag pinaypayan mo. Hindi mo alam, the more na pinapaypayan mo yung uling, the more na aapoy siya. Same thing, no? Akala mo yata, kapag naghabol ka, iisipin ka niya, which is hindi. Kabaligtaran yun ang mangyayari. Ang hilig niyong gumawa ng kabaligtaran kasi yun yung akala niyong tama. And buti napunta ka sa video na ito dahil sasabihin ko sa iyo ang pinakasekreto kung paano ka iisipin ng ex mo. And syempre, wala namang ibang sekreto dyan. Generic na sagot is mystery, syempre. Pero hindi. Meron akong main secret recipe dito na ilalagay para lalo siyang mapaisip sa'yo 24/7. But let me explain it to you after ng konting ads na to, okay? Panoorin mo lang to ng konti, saglit lang. Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Alright, so habang ikaw ay nag-iingay, syempre hindi ka naman niya kailangan isipin pag maingay ka. Pero kapag naging tahimik ka na, doon nagsisimulang maging maingay ka naman sa isip niya. So hindi ka man maingay physically or sa text or sa chat, pero at least sa isip niya, bigla ka namang nagiging maingay. Kasi kapag nagsasalita ka, nagiging kampante yan. Siyempre, chat ka na chat, nangangamusta, nagpaparamdam, nagre-react. Siyempre, alam niyang nasaan ka emotionally. Kumbaga kapag ka kasi ganyan, wala nang mystery, wala nang challenge, wala nang urgency, huwag ka nang makulit. Okay, wala yan. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Ganun lang siya kasimple. Pag tumahimik ka na, una nating sisirain is yung routine. Kasi yun yung pinakamahalaga, yung expectation niya. Doon muna natin siya basagin. So mag-start ka mag-implement ng no contact rule. Simulan mo ng mga ilang couple of days lang sa no contact rule. Kasi dyan nagsisimula yung problem sa isip niya. So nagsisimula ang mental questions kapag tumahimik ka kasi unti-unting pumapasok yung mga questions sa isip niya kung bakit hindi ka nagpaparamdam, kung ano bang nangyayari sa'yo, kung may bago ka na ba, may iba ka na ba, or nakalimutan mo na ba siya. And every question na papasok sa isip niya is magbibigay ng space sa isip niya at magbibigay ng respeto sa side mo. Kasi kung napapansin mo, nababastusan ka na sa side mo kasi hindi ka niya pinapahalagahan. Kaya feeling mo, ma-pride yung ex mo. Pero ang totoo, hindi talaga ma-pride ang ex mo. Ma-pride lang siya pagdating sa'yo specifically. So, kapag kasi naging tahimik ka, naaalis kasi yung kasiguraduhan or certainty. Kasi kapag alam niyang available, nandyan ka, or may access siya sa'yo, and tumataas yung level ng attention mo sa kanya, mas naiisip niyang wala kang kwentang tao. Yun yung point nun. Pero kapag pumapasok ka sa isip niya, mas naiisip kasi natin yung mga bagay na wala kaysa sa mga bagay na nandyan di ba? Kung araw-araw present at araw-araw available. Kung meron kang kotse, meron kang bahay, di mo naman iisipin yan Kung meron kang titirhan at meron kang ulam mamayang gabi, hindi mo iisipin yan. Pero kapag wala kang titirhan, wala kang ulam mamayang gabi, sigurado yan yung tatakbo sa isip mo. Make sense? Kaya ka merong pangarap kasi meron kang bagay na hindi pa naaabot. Like for example, isa sa mga pangarap mo yung magkaroon ng kotse. Pangarap mo yan. Pero yung anak ni Bill Gates, hindi pangarap yan. Hindi pareho ang pangarap nyo. Ikaw, kaya mo pangarap yan kasi wala kang ganyan. Pero once na nagkaroon ka ng ganyan, mag-iiba na naman yung pangarap mo. Same thing, no? Ang ex mo, pinapangarap mo siya kasi feeling mo, wala lang siya. Pero once na nakuha mo ex mo, marirealize mo, hindi mo rin naman pangarap yan. Kaya matuto kang magtiwala sa sarili mo at manahimik ka kasi mas effective yan. Kasi hindi yan dahil sa pagiging tahimik lang. Ganito kasi yan. Meron siyang mas malalim na punto.
Siyempre, obviously, hindi ka niya iniisip dahil tahimik ka lang. Iniisip ka niya dahil yung katahimikan mo, yung katahimikan mo ay sign or senyales na hindi ka na niya hawak. Yun. Yung silence mo ay isang simbolo na pinapaunawa mo sa kanya na hindi mo na ako hawak. Ito yung babagabag sa isip ng ex mo. Kasi kailangan mo ng konting silent treatment at kailangan mo ng konting mind game. Pero kapag hindi mo siya ni-reach out, hindi mo siya kinulit, yun yung pinakaparusa na mararamdaman niya. So, kailangan mo ng dignidad, kailangan mo ng disiplina, huwag kang maghabol at higit sa lahat, huwag mong i-explain ang sarili mo. Now, I will tell you a secret formula habang tahimik ka at lalo ka niyang iisipin. Ito ang pinaka-sekretong formula. Simpleng-simple lang siya. Bumili ka ng maraming books. Basahin mo. But books naman, coach? Sobrang effective kasi yan. Kapag bumili ka ng mga books sa Lazada or kahit anong libro, hindi ko sinasuggest na puro X na, pero isa sana sa mga topic na bilhin mo na books is psychology. Habang tahimik ka sa kanya, mag-aral ka ng psychology. Ayan binigyan na kita ng major tip. Habang tahimik ka, habang naka-no contact rule ka, ang gawin mo, kapag namimiss mo siyang i-chat, namimiss mo siyang kausapin, namimiss mo yung love mo, i-divert mo yung isip mo. Mag-aral ka ng psychology, umorder ka ng mga book dyan. So, isa sa mga masasuggest kong book is 48 Laws of Power ni Robert Greene. Yan, effective yan. Pero sekreto yung mga yan, hindi naman talaga siya secret recipe, pero nakakalibang kasi. So habang nakatahimik ka, nag-i-improve ka sa sarili mo. Hindi lang physically, hindi lang emotionally, kundi intellectually. Dahil napaka-importante mag-improve ka intellectual para pag nakita ka na niya, at least ready ka na sa game of psychology. Pero kung gusto mo pa matuto more, give us a message sa Philippine Dating Coach. Nandiyan lang sa YouTube, nakapin sa comment section para sa ating Facebook page for one-on-one coaching. Thanks for watching!